Kasi alam mo, itong taon na to, magiging busy ka. Dahil ngayon pa lang ang January, dalawa na yung naka-line up sa'yo, ha? Yes, Tito Diba? O, Nelson. I'm pag-usapan so natin blessed. to. Of course, yung unang-unang naka-line up sa'yo, yung Sangre, Encantadia Chronicles. Sobrang happy kami. Actually, hindi lang po ako. Kaming lahat excited para dito sa Encantadia Chronicles na Sangre. Dahil nung matagal na to nung pinag-uusapan pa lang, excited na kaming apat na, magkikita-kita tayo. But that time, hindi pa namin alam kung sino-sino yung mga gaganap, kung kami pa rin ba, may mga badadagdag pa, may mababawas pa. So, nakaka-excite na nakakakaba sa part na may babalik pa ba tayo? O baka iba na? Yung moment Tito Nelson, na kami pa ba yung mga characters namin? Kami pa ba si Danaya? Kami pa ba si Amian, Perena, tsaka si Alena? Kumbaga yun yung nasa isip namin. Kasi nandun kami sa point na mahal namin yung character namin. Dumating kami talaga doon sa lahat kami tutok dito sa pagiging Sangre namin, na minahal din talaga ng maraming tao. Kaya kumbaga parang sabi nga ni Direk Mark, once a Danaya, always be a Danaya. So always a Danaya. Wala na, yun na yun, ikaw na yun. Pero Sanya, ako, ito ibabalik ko lang to, ha. Kasi I don't know if you remember this, when you were starting out dun sa una, di ba? Nababash ka. 'Di ba? Natatandaan mo 'yon. Kasi ikaw yung pinakabago, at saka nung time na yun, ikaw yung pinakawalang pangalan. 'Di ba? Nung umpisa, Tito Nelson, masakit sa akin na nakakatanggap ako ng mga hindi magagandang salita. Syempre, may mga tao talaga magko-question sa'yo eh. Kahit ako, kino-question ko rin sarili ko, bakit nga ba ako? Yung mga nakasabayan ko that time, meron na silang sarili-sariling show, halos lahat. Kumbaga, ako yung galing from talagang extra. Tapos, naisama lang ako sa isang proyekto. I'm sorry if ulit-ulit ako kasi may ganun ako. Thankful kasi po ako dun eh. Sa The Half Sisters na binigyan ako ng chance. Na supposedly 2 days lang ang taping ko. And it end up na naging 2 years po. Tumagal ako sa The Half Sisters. Tapos ako po yung kinusal sa ending ng The Half Sisters na walang nag-akala. Kasi sobrang yung The Half Sisters that time, isa siya sa parang abot kamay na pangarap na sobrang hit na teleserye sa panghapon. Kaya blessed ako na napasali ako doon, pero mas blessing sa akin talaga binigay sa akin yung 2 taon na nandun ka rin sa show na yun. Yun po, and nag-start lahat doon, Tito Nelson. Tapos imagine mo ba yung time na yun, nasisikat ka? Of course, yung time na yun, wala pang First Yaya. Hindi pa natin pinag-uusapan ng First Yaya. Lahat na nangyayari sa akin, Tito Nelson, wala akong tinanong, hindi ko naisip, hindi ko na-imagine. Until now, kapag may nagsasabi sa akin, uy, iba ka na kasi, sikat ka na, ganito ka na, parang hindi ko pa rin maisip na, talaga ba? Kaya minsan kapag kunyari sasama lang ako sa simple, uy, pupunta sila sa palengke, ganyan. Parang dati nga may ganun pa. Hanggang ngayon, Tito Nelson, hindi ko maiwasan. Uy, sama ako. Parang gusto ko kasi mamili sa ganun. Kunyari, pupunta ang Divisoria, sama ko, pinipigilan ako ng lahat. Hindi ka na pwedeng sumama doon, Sanya. Kasi may ganun ako, Tito Nelson. Kasi di ba nasanay ako na alam mo naman tayo, matipid. So kapag alam mo yung Divisoria, parang feeling, uy, lahat ng bagay nandun tapos nasa mababang presyo lang. So parang ako excited ako mamili ng ganun. Sabi nila, uy, number 1, hindi ka na pwede pumunta doon. Number 2, dapat yung mga binibilhan mo, hindi na doon. Sabi ko, okay. Magkakaguluhan ka, Sans. Magkakaguluhan ka na doon. Kasi pero dati, I'm sure, years ago, pag pumupunta ka doon, wala namang mga pansin. Nakikipagtawaran ka pa eh. Opo, tumatawad pa ako. Patawad naman, ate, masyadong mahal. Ngayon, hindi na nakakahiya na magkano na nga tatawaran mo pa, diba? Yung kinita na nga lang nung pagtitinda, tinawaran. Plus, di ba yung magagalit sa mga kasama mo kasi imbis na makapagmadali sila, dami mo kapapicture pa sa'yo, magkakagulo pa yung mga tao. So, yun. Pero sa akin, Tito Nelson, to be honest, walang problema sa akin pag nagpapapicture talaga. Oo naman. Kumbaga, kahit saan ako mapunta. Aral ka kay Kuya Germs eh. Yan ang turo ni Kuya Germs eh, di ba?
Hangga't hindi mo nauubos lahat ng taong nagpapa-picture sa'yo, huwag kang aalis. Alis. Oo, totoo. Yun. Nakikita ko Totoo. sa'yo yan ngayon. Sa totoo lang. Kasi minsan may mga pumipigil na nga sa akin, may mga, tama, tara, okay na po, okay na po. Minsan alam niyo po, sa mga kasama ko, sinasabi ko sila, hiyaan niyo. Kasi yun yung mga tao na, kumbaga, masaya na sila sa mga bagay na simple picture lang. Hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng bawat isa eh. Kumbaga, hindi mo alam na malaki pala yung impact nun sa kanila. So, sabi ko, hanggat kaya natin makapagbigay ng oras para sa amin, bigay natin yun. Kasi gano ba naman yung, pwede po mong pa-picture. Teka muna, pag-usapan naman natin yung pulang araw. Kasali ka rin dito. Grabe. Kasi, ano ba, nung bago magpasko, binisita ko yung tap dancing training yung dalawa ni Barbie Forteza. And after a few days, pinuntahan naman natin yung yung tahanan ng mga comfort women. Talagang grabe yung preparasyon mo para dito. Sobra po, Tito Nelson, kasi itong show na to napakaganda. Habang kinukwento pa lang sa amin itong Pulang Araw, story ng Pulang Araw, nakakaiyak na siya. Because it's about love. Sabi nga, it's not about love lang eh. It's about everything na nangyari nung World War II. So, nandun yun nga po, it's about love, friendship, family, syempre yung pag-asa, hope, na kakayanin ba natin to? Hanggang saan tayo lalaban para mabuhay? Yun eh. Maraming excited dyan, ha? Maraming excited. Kasi di ba, napatunayan naman ng Kapuso Network, di ba? Katulad dun sa Maria Clara at Ibarra and sa maraming projects na nagdaan bago doon. And this time, ito nga yung Pulang Araw. At ako, for one, hindi lang as part of GMA Network, pero even as a viewer, talagang sobrang excited ako na mapanood na to. Sobra, Tito Nelson. And ang laki ng respeto namin dun sa mga tap dancers kasi nung ginagawa namin to ni Barbie Forteza, hindi siya ganun kabilis. Natatawa nga tayo nung time na yun, di ba? Pinagtatawa na natin kasi parang kala natin parang madali lang, pero nung nandun na, no? Grabe pala. At saka grabing disiplina ang kailangan mo. Kailangan coordinated lahat. Meron tayo, kailangan i-memorize mo rin yung kung anong steps kasi nga meron mga iba't ibang tawag sa steps nila. Tapos, yung kailangan malambot yung sa may paa mo kasi pag mali, masakit sa paa. Yun talaga nakaka-cramps. Tapos, yun rin kailangan memorize mo, mabilis. So, mabilis dapat yung paa doon. Kaya sabi ko, oh my gosh, kakayanin ba natin to? Yun. Pero, yun, hanggang sana mabigyan kami ng pagkakataon na maaral talaga namin to ng todo-todo ni Barbie. Kasi, pagbibigay respeto din sa mga tap dancers at sa mga vaudeville noon. Hanggang ngayon naman, kung meron pa rin. Hindi ko na muna itatanong kung ano yung magiging role mo kasi medyo tatalakayin natin yata sa GMA yan in the next few weeks or the next few months kasi isa-isa yata kang ipapakilala pero I'm sure siguro giveaway naman na yung mga pinalabas nating mga storya na nag-aaral ka ng tap dancing tapos binisita mo yung comfort women nung panahon ng hapon, yan. Siguro nabubuo na yung konsepto ng mga kapuso natin kung ano talaga yung magiging role mo. Ayan.